bakit daw tayo binibinyagan habang sanggol pa, samantala ang Panginoong Yesus ay 30 years old na nabinyagan? Ayan. So, 30 years old ang nabinyagan ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, gusto lang nating i-emphasize, kapatid na Gabriel, na bininyagan si Kristo bilang isang Hudyo. Bale, kasama po siya doon sa isang pagbibinyag sa kanya, kapatid na Gabriel, ay kasali doon sa Jewish Tradition. dispensation. Dispensation. Okay, I see. Oo. Pero siya yung magbi-bridge, yung kanyang binyag, yun yung magbi-bridge doon sa kanyang ginawang iglesia. Kasi siyempre, sabi ng Biblia, basahin mo nga yung 18:18 ng Mateo, kapatid na Gabriel, ang bilin ni Kristo sa mga apostol. Ito po ang ating mababasa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ibig sabihin, kung ano yung mga bagay na pagdidesisyonan sa lupa, yung mga apostol, habang nandito sila sa lupa, kapatid na Gabriela, siyempre, yung iglesia ay na-activate noong araw ng Pentecostes. Alam naman natin yun, ano? So, yung mga desisyon na kanilang sasabihin dito sa lupa, yan po ay pinapayagan ng Diyos, kapatid na Gabriel. Yan yung ibig sabihin nun. So ngayon, itong infant baptism, kapatid na Gabriel, alam naman natin na ito po ay ginawa unang-una para i-wash yung mga kasalanan ng mga infant. Yung infant, yung original sin na tinatawag. Ayun, Ano? So yun yung una doon. Pangalawa, kapatid na Gabriel, basahin mo nga yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 18:15, pakibasa, kapatid na Gabriel. At dinala naman nila sa kanya ang kanilang mga sanggol upang kanyang hipuin sila. Tatapwat ng mga kita ito ng mga alagad ay sila'y sinaway nila. Ayan, kung mapapansin niyo dito sa tagpong ito, kapatid na Gabriel, yung mga sanggol, dala-dala po ng mga nagsisilapit doon kay Kristo. Gusto pong hipuin ni Kristo. Gusto nila na hipuin ni Kristo yung mga sanggol para ma-bless po yung mga sanggol. Yung mga alagad, ayaw po, kapatid na Gabriel. Ayon po sa talatang ito, sinaway po nila yung mga nagdadala ng mga sanggol. Ano ba ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol nga sa kanila? Kasi sinaway nga nila. Ano bang ginawa ni Kristo? Ipagpatuloy natin ang susunod na talata. Tatapwat pinalapit sila ni Jesus sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ayan, klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. So, ibig sabihin, itong statement ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung isa sa mga batayan natin na ang ating Panginoong Jesucristo, tinatawag po ang mga sanggol na dapat hindi po natin binibigyang limit. Hindi natin sila i-exclude doon sa kaharian ng Diyos kasi nga, nauukol nga sa kanila yung kaharian ng Diyos ayon po sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, yung baptism para dapat sa lahat yun. Kasi yung ginagawa kasi ng iba ganito, dapat mabautismuhan ka, kasi dapat bago ka mabautismuhan, ikaw daw ay magsisisi. Paano ba magsisisi yung sanggol? Hindi naman yan wala naman yung puwang So yun kanilang argumento doon. Pero tandaan din natin, kapatid na Gabriel, kung yan nang i-insist natin, kukontra din dito sa talatang ito na sinabi ni Kristo na nauukol sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya dapat hindi natin sila pipigilan na lumapit yung mga sanggol, kapatid na Gabriel, sa pamamagitan ng kanilang mga ina. Ang isa pa sa mga dapat nating pansinin, ang bautismo po ay it replaces the circumcision. Yung Christian baptism, yung bautismo na parte po ng Christian dispensation. Kasi si Kristo, Jewish dispensation yung bautismo niya kapatid na Gabriel. Dapat maunawaan natin yon. Kasi kung hindi natin maunawaan, lulubog tayo sa hindi pagkakaunawan yan, kapatid na Gabriel. Tandaan natin na nung namatay na ang ating Panginoong Jesucristo at umakyat na siya sa langit, iniwan niya na po yung pamumuno ng iglesia sa mga apostol niya. At napagtanto po ng mga apostol, kasama nga si Pablo, na itong bautismo po ay it replaces yung pagtutuli, kapatid na Gabriel. Basahin natin dito sa Colosas, Kapitulo 2, ang talata ay 11 hanggang 12. Na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya
sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Yan. So yan yung description ngayon ng Christian baptism. Yung bautismo, kapatid na Gabriel, para maging kalakip sa bautismo, meron pong tinatawag na pagtutuli, kapatid na Gabriel. So yung modern circumcision sa verse 11, yung pagtutuli ni Kristo, yung equivalent nun, yun yung Christian baptism, kapatid na Gabriel. O tignan ninyo sa mga Hudyo, kapatid na Gabriel, yung pagtutuli, di ba? Yung sanggol, 8 days, di ba? O, 8 days, kung di ako nagkakamali. After siyang ipanganak, doon siya tutuliin. Yes, tama po. Oh, yon. So, ganun din sa mga sanggol, kapatid na Gabriel, yung parallelism, nung ganap na yon, nagpo-foreshadow yon doon sa bautismo ng sanggol, kapatid na Gabriel. Yun. So, yun po yung ibig sabihin. So, dapat intindihin natin yan. Ngayon, kapatid na Gabriel, isa sa mga hinuhugasan sa bautismo ay yung original sin na tinatawag, yung kasalanan nung nakuha natin sa ating mga ninuno, specifically kay Adan at kay Eva, kapatid na Gabriel. O, gayon pa man, kasi yung tanong niya, nagkumpara siya doon kay Kristo, doon natin susundan sa kanyang tanong. Ano? So, ngayon, kapatid na Gabriel, hindi ba pwede na yung sanggol ay bautismuhan? Tignan natin mga kapatid. Basahin muna natin itong tagpong ito, kapatid na Gabriel, sa Biblia. Itong nangyari kay Pablo at kay Silas. Noong sila po ay nakulong. Basahin natin dito po sa Gawa, Kapitulo 16. Simulan natin ang pagbasa sa talatang 25. Patuloy, kapatid na Gabriel. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhas ay nagising sa pagkatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nangakatakas na ang mga bilanggo. Ayan nasundan mo yan, kapatid na Gabriel, ano? Opo. Yung nangyari, may lindol, tapos yung mga kulungan nagsibukas, kapatid na Gabriel. Pagkabukas, akala nung namumuno yung tagapamahala, ano? Yes, yung tagapamahala, kapatid na Gabriel, sa takot niya, baka nakatakas na yung mga bilanggo. Kasi yung kanilang pagkakagapos, naputol yun, kapatid na Gabriel, ayon sa talata. No? So, akala niya, nakatakas na yung mga bilanggong yun. Ang ending pala, hindi pala nakatakas yun. May mga naiwan doon, kapatid na Gabriel. Yung plano niya sana, papatayin niya sana yung sarili niya. Sasaksakin niya sana yung sarili niya kasi nga, natatakot siya. Baka bibigyan siya ng penalty kapag malamang nakatakas yung lahat ng mga bilanggo dyan, kapatid na Gabriel. Ngayon, etong si Pablo, ano bang nangyari? Patuloy mong bagbasa, kapatid na Gabriel. Datapat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat." So, nagbigay ng assurance si Pablo sa tagapamahala, kapatid na Gabriel. Sumigaw kasi siya, sabi niya, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat." Ibig sabihin, ni isang bilanggo, walang nakatakas, kapatid na Gabriel. Ngayon, ano ba ang nangyari? Ipagpatuloy sa 29, kapatid na Gabriel. At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. Ayan, so nagpatira pa na yung tagapamahala sa harapan ni Pablo at ni Silas, kapatid na Gabriel. Anong nangyari? Ipagpatuloy ang pagbasa. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" Sa verse 30, tinanong siya, o kung sa Ingles, ano ba yung sa Ingles, kapatid na Gabriel? What must I do to be saved? Ipagpatuloy natin ang pagbasa. So anong sagot ni Pablo, kapatid na Gabriel? At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." Ayan Brother Gabriel, tandaan mo yan Sino lang ba yung maliligtas ayon sa talatang ito? Yung tagapamahala lang ba, kapatid na Gabriel? Nakalagay po dyan, sangbahayan. Damay-damay na po. Yun. So, ibig sabihin,
Hindi lang yung tagapamahala, yung maliligtas, kapatid na Gabriel. So, Opo. ipagpatuloy natin ang pagbasa, kapatid na Gabriel. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. Oh, klaro yan ha, Brother Gabriel ha. Opo. Oh, tandaan natin yan ha. Ibig sabihin, yung nangyari, nag-share ng gospel, kapatid na Gabriel. Oh, doon sa yung mga nasa bahay. Oh, patuloy natin ang pagbasa, kapatid na Gabriel. At sila'y kanyang kinuha ng oras din yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Ayan, klarong-klaro yan, Brother Gabriel. O, eto. O, yung buong sambayan. Ipalagay natin kasi buong sambayan lahat lahat ng nasa loob ng bahay ng tagapamahala. Paano kaya kung Brother Gabriel, meron diyang sanggol na involved? Tandaan natin binigyan ng salita ng Diyos, nag-preaching doon kasama yung kanyang kasangbahay. Yung sanggol, di naman nakakaintindi ng salita ng Diyos. Hindi ba siya mababautismuhan? Nako, hindi naman ganoon ang sinabi dito. Kasi yung sinabi dito, Opo. at pagdakay binautismuhan siya at ang buong. Ano yung buong, Brother Gabriel? Pero bang naiwang isa? Ay, Wala wala namang pong ganun, exemption dyan. Buo nga po. Walang exemption. Buo nga Siya at ang buong sangbayan niya, Brother Gabriel, dito sa 1633, binautismuhan. So, ibig sabihin, kasali talaga yung sanggol sa sangbayan, kapatid na Gabriel, ano? Kahit na yung INC nga sabi nila, dapat may age of maturity ka na Yes. bago ka bautismuhan. Yun yung kanilang doktrina Kahit inyo, siguro, MCGI, ganun din, ano? Ganun nga. So, kukontra dito sa talata. Kasi nga, yung buong sangbahayan, yung binautismuhan. O, sige, basahin mo, Brother Gabriel, sa 16:15, i-atras natin. At nang siya'y mabautismuhan na at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhig siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon. At kami pinilit niya. Brother Gabriel, sabi dito, at nang siya'y mabautismuhan na at ang kaniyang mga kasangbahay. So, ibig sabihin, kasali yung sanggol, kung meron mang sanggol, o yung mga tao na hindi pa nag-reach ng age of maturity, kapatid na Gabriel. Oh, by the way pala, Brother Gabriel, magbasa ka muna ng isang galing sa kay Saint Augustine. The custom of Mother Church in baptizing infants is certainly not to be scorned, nor it is to be believed that its tradition is anything except apostolic. Sa literal interpretation of Genesis Book 10, chapter 23, verse 39. Na isinulat po ni Saint Augustine noong 408 AD. So isa ito sa mga tinatawag nating witnesses para makapagpatunay na yung mga unang Kristiyano, yung mga sanggol po ay kasali sa pagbabautismo ng simbahan. Po yan isang gawain ng Iglesia Katolika na 20th century, gano'n, hindi po. Matagal na po yung ginagawa, kapatid na Yes. po ang ating sagot.